Hello po, it's me again, King Cedric. Meron po tayo ditong X300 ng Lambretta. Mag-short review lang po tayo dito. Para may idea kayo sa classic scooter ng Lambretta X300. Gaya po ng X200 nung nauna, sa mga body part niya may mga Lambretta emblem, maging sa muffler niya, muffler cover, sa swing arm, yan, tignan nyo yung magso, talagang sulit na sulit. Sulit ito po, hindi ito kagaya ng ibang mga scooter dyan. Talagang ito halatang pang high end talaga. Yan, may lock po yan. Tignan nyo, pati dito, kung napansin nyo yung shock na yan, yan pa yung mga unang panahon na shock, hindi pa naimbento yung mga may mga inner tube. Talagang binalik pa nila sa dati kahit modern na ngayon. Yan. Hindi pa po kasi ito naka-activate. Yan, mga accessories niya, signal light, horn, passing light, high and low switch. Tapos dito may hazard na po siya. Tapos ito hazard switch. Tapos ito po yung mode niya sa panel, parang selector, starter. Yan lang naman po ang meron ito. Saka may remote na din po ito. Pwedeng remote, pwede yung traditional key. Tapos pag twist mo po siya sa right, yan, on. Pag pigsagad mo pa, bubuka po yan. Diyan mo makikita yung charger port. Tapos yung repila ng coolant. Sa kabila naman, sa left side, ito naman pong compartment niya. Ito made of alloy. Tapos silipin natin yung mga reserve key. So wag na natin tignan at di rin natin maintindihan ang laman niya. Wala kasi siyang yung translate na English. Pang di tayo Italiano. Tapos ito, meron siyang dalawang key. Tapos dalawang remote, yung isang key. Pwede kang gumamit ng key, pwedeng remote. Tapos, pansin nyo ba yung mga handle grip niya? Malalaki. Kasi doon kasi sa kanila medyo malalaking tao. Hindi katulad ng mga Inmax, maliliit lang ang grip. Made in Italy kasi itong Lambretta. Yan. Tapos sa specs niya naman, para may idea kayo, X300 na siya. Teka lang, dito tayo sa isang unit na X300 na ibang kulay. Para may idea kayo sa ibang kulay niya. Habang binabasa ko tong specification niya. Sa fuel system niya, electronic fuel injection na siya.
Tapos engine type, single cylinder, 4-stroke, 4 valves. Displacement, 275 cc, max power, 25.1 horsepower by 8,250 RPM. Kaya naka-road test na rin ako nito. Medyo mabilis. Ang 100 sa kanya, mabilis lang. Halos siguro bibilang ka lang ng basta mabilis lang talaga siya kumpara mo sa ibang mga scooter. Tapos may comparison ito sa dito sa 350. Yan. Naka G350 siya pero sa lakas ng horsepower dito X300 talagang maganda ang nito. Kung mahilig ka sa yung nag-racing sa stoplight, pwede to. Pero huwag niyong gawin. Talagang bibigyan kayo ng arangkada nitong masasatisfy ka sa arangkada. Tapos transmission, automatic CVT, exhaust emission Euro 4, naka-liquid cooled 2 fans. Andito pala ang radiator niya. Malaki ang radiator po niya. Dito natin makita. Ayan. Tapos ang length niya dimension niya sa width 741 mm, length 1922 mm, height 1117 mm, wheelbase 1370 mm, height from floor to seat 790 mm, fuel tank capacity 7.5 liters. Tapos yung weight 160 kg. Weight po yan ng chassis. Front suspension, yan. Naka double arm link. Sa rear, meron siyang double spring suspension. Tapos itong isa, medyo tago kasi ang shock nito. Tapos yung front tire niya IRC 120 by 70 by 12. Tapos yung sa back tire IRC 130 by 70 by 12. Tubeless po yan parehas. Tapos kung may tanong po kayo, short video lang to, idea lang, comment, gagawa natin ng review. Malaya po tayong magbigay sa inyo ng impormasyon sa ganitong unit. Medyo limitado lang kasi ang meron nito at ang nagre-review. Pero may mga user na po nito. Yung mga nagbabalak lang at gustong para may idea kayo sa ganitong unit, dagdag info lang po. Tapos yun nga po, nakapag-road test na po ako nito. Maganda talaga yung maganda yung arangkada nyo. Yun lang po. Kunting idea lang.